Alam nyo ba na hindi lang ang mga fry ang pwedeng pakainin ng egg yolk? Pwede rin ang mga adult size na betta fish. Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa at ngayon nga po ay tuturuan ko kayo ng isa sa aking mga diskarte kung sakaling wala akong maipakain sa aking mga isda. At napakadali nga lang nitong gawin. Ang kailangan lang natin ay boiled egg at ang kukunin lang natin ay yung kanyang egg yolk. At syempre unang-una dapat balatan muna natin ang ating boiled egg. Ito nga rin pala yung ipapakain natin sa ating mga 4 days old na fry kung kaya't yung mga matitira dito ay gagawin na lang nating parang pellets. At syempre una na nga nating prepare dito yung mga ipapakain natin sa ating fry. At pangalawang kailangan natin gawin, dapat meron tayong strainer na kagaya nito na may maliliit na butas. At kumuha lang din tayo ng pansamantalang paglalagyan natin. At ito nga mga natirang egg yolk ay dudurugin lang natin dito sa may strainer na ito kagaya ng ating gagawin. Ipipress lang natin ang ating egg yolk hanggang sa tumagos na ito sa likod o lalim na para bang keso. Ito kasi yung huhulma sa ating egg yolk para magmukha siyang pellets. Bakit nga ba magandang ipakain ito sa ating mga isda? Unang-una, napaka-accessible. Halos lahat ata tayo ay kaya itong gawin. Pangalawa ay masustansya rin talaga ito at rich in protein. Kaya lang ayun nga, mabilis itong makarumi ng tubig kung kaya dapat kaunti lang din ang ating pagbibigay ng pagkain sa kanila na to. At ito na nga yung mga nakolekta natin na egg yolk at mukha na nga silang pellets. Ang next na gagawin natin ay ibibilad ito sa araw. Pero kung may available ka na microwave ay pwede mong gamitin yun. Mas mabilis silang matutuyo. Kailangan kasi natin itong patuyuin para hindi ito masira. Kinahapunan ay tuyo na ito. At dapat ang kulay nito ay dark na yellow na. Kung makikita natin kanina, nung sari-sariwa pa siya, ay medyo light talaga yung kulay niya. Ito at medyo matigas na rin siya at pwede na natin itong ipakain sa ating mga isda. Diba? Napakadali lang nitong gawin. Maganda rin ito pang train sa ating mga isda na hindi pa marunong kumain ng pellets. At magandang alternative din talaga ito kung sakaling wala naman tayong live foods. Inilipat na nga rin pala natin ito sa lalagyan na may takip dahil bawal din itong ma-expose sa hangin para hindi kagad ito masira. Hindi rin ako makapagbibigay ng eksaktong impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pagkain na ito. Pero depende kasi yan talaga sa ating storage. Ito nga ang ating ipapakain sa ating mga isda tuwing hapon. At kitang-kita nga natin na na-enjoy din talaga nila ang pagkain nito. Nakamura ka na, nakatipid ka pa. Healthy pa para sa ating mga isda. At disclaimer po ulit, ito po ay base sa aking mga karanasan and sariling kaparaanan na maaaring iba sa mga ibang betta breeders or keepers. Ayun lang, maraming salamat sa lahat. Ingat, God bless and to God be the glory. Happy fish keeping sa bawat isa.